Kuya RV. Pero yung atin pong pamagat ay makikita po natin sa screen ni Kuya RV. Ayan, pindutin na lang po natin yung arrow, yung lagi sinasabi ni Kuya RV. Tapos mag-prepare na lang po tayo ng Bible para po makasunod po tayo dun sa reading po natin. Okay po ba? Okay po. Pwede po Okay tayo po. mag-unmute pag po mag-ingat. Okay po. Sige po. Ang pamagat po ng ating teaching na binigay po ni Lord sa atin ngayon, ayan, nakita po natin sa screen, the importance of being intercessor. O sa Tagalog po, ang kahalagahan ng pagiging tagapamagitan. Yan. Bakit po ito ang nais na ituro ng Diyos sa oras po na ito, mga kapatid? Nais po ng Diyos na maging malinaw po sa bawat isa po sa atin dito kung bakit po tayo nandito sa buhay panalangin at tinawag na mga prayer warrior. Ano ba ang ating accountability o pananagutan kung bakit po tayo inilagay dito ng Diyos sa buhay panalangin? Ano ba ang kahalagahan ng bawat isa po sa atin dito? Ano po ba ang pagkakaalam natin? Nais ng Diyos na ma-establish sa ating mga puso yung halaga ng bawat isa, yung halaga ng gampanin natin at halaga ng yung gampanin natin para sa ibang tao. Mananampalataya man siya o hindi siya mananampalataya. Kaya yan, ready na po tayo. Amen. Ano Amen. ba ang intercessor o tagapamagitan? Sila po ang mga individual na tao na nanganalangin para sa iba, sa Diyos. Prayer to God on behalf of other people. Sa pamamagitan po ng intercession or intercessor, ay dinadala natin sa Diyos ang panalangin, ang kahilingan, ang kagalingan, o mabibigat na pasanin ng mga tao. At higit sa lahat, dinadala rin natin ang kaligtasang ginawa ni Jesus sa krus sa ibang tao. Ganyan po kahalaga ang isang intercessor. At yun po ang gampanin na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya po tayo nandito sa buhay panalangin. Amen po ba? Amen. Amen. Marami po sa Old Testament ang naging intercessor ng Diyos. Nandiyan po si Abraham. Hindi ko na po sasabihin kung saan sila nag-intercede. Sabihin ko lang po kung sino-sino po yung mga naging intercessor sa Old Testament. Nandiyan po si Abraham, nandiyan po si Moises, si Samuel, si Esther, si Jeremiah, at marami pa pong iba. Marami pa pong naging mga intercessor po. At sa New Testament naman po, syempre, alam naman po natin, ang ultimate o great intercessor po natin ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus po. Siya po ang namagitan sa Diyos para sa atin pong mga tao. At mababasa po natin ito sa Hebrews 7:24 hanggang 25. Basahin ko po. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sino mang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So Old Testament po kasi, di ba, alam naman po natin na ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay yung mga punong pari. Kaya pag namatay po yung mga punong pari, yung punong pari, wala nang namamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya kailangan pa ulit nila maghanap ng papalit sa punong pari para maging tagapamagitan or intercessors po sa Diyos. Pero si Jesus na po ang ating punong pari ngayon. Sabi po sa verse, ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. Kaya walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa atin. Amen po? Amen. Amen. Sobrang laking ginawa ni Jesus para sa kaligtasan po natin. Kung wala po siya, wala po ang lahat ng ito at sa impyerno na lang po tayo magkikita-kita talaga, mga kapatid. Diba? Ganun po kahalaga ang isang intercessor. At mga kapatid, ang Diyos ay naghahanap ng mga intercessor para sa mga tao
at higit sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos, to extend po yung love niya para sa mga tao. Sabi po dito sa Santiago 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ng isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Tayo po na naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. At tayo po ang mga intercessor na pinagkatiwalaan ng Diyos para sa ibang tao. Tayo po ang piniling maging mga prayer warrior at makita po natin na ito po ay napakalaking pribilehiyo po sa atin. Amen po. Meron po akong kinuha na dalawang tao sa Bible na naging intercessor ng kagalingan ng isang tao. Diba? Ang una po ay si Eliseo at ang pangalawa naman po ay yung centurion na yung natatandaan niyo po, yung centurion na kapitan ng hukbong Romano. Sila pong dalawa lang yung kinuha ko na intercessor po sa Bible. Silang dalawa. Sa dami, silang dalawa lang po ang pag-aaralan po natin ngayon. So, basahin po natin yung kay Eliseo. Kung meron po kayong Bible dyan, para makasabay po, kasi medyo mahaba po yung verse, ako na lang po ang magbabasa. So, makinig na lang po tayo mabuti para po mas maintindihan po natin. Sa pangalawang hari, chapter 5, verse 1 to 17. Ayan. Itinagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo dahil pinagtagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamamagitan niya. Matapang siyang sundalo, pero may malubha siyang sakit sa balat. Noong lumusob ang mga sundalo sa Aram sa Israel, may nabihag silang isang dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw, sinabi ng dalagita sa kanyang amo, kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, pagagalingin siya nito sa sakit niya sa balat. Pumunta si Naaman sa hari at sinabi niya ang sinabi ng dalagita mula sa Israel. Sinabi ng hari sa Aram, lumakad ka, dalin mo ang sulat ng hari ng Israel. Kaya umalis si Naaman na may dalang regalo na 315 kilong pilak, 17 kilong ginto at 10 pirasong damit. Ito ang mensahe ng sulat na dinala niya sa hari. Ipinadala ko sa iyo si Naaman na aking lingkod para pagalingin mo ang sakit niya sa balat. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, pinunit niya ang damit niya at sinabi, bakit pinadala niya sa akin ang taong ito? Ito na may malubhang sakit sa balat para pagalingin. Diyos ba ako? May kapangyarihan ba ako para pumatay at bumuhay? Gumawa lang siya ng paraan para makipag-away. Verse 8. Nang malaman ni Eliseo na lingkod ng Diyos ang nangyari, nagpadala siya ng ganitong mensahe sa hari. Bakit mo pinunit ang damit mo? Papuntahin mo sa akin ang taong iyan para malaman niya na may propeta sa Israel. Kaya umalis si Naaman, sakay ng mga kabayo at karwahe niya, at huminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog Jordan. Lumubog doon ng 7 beses at gagaling siya. Pero nagalit si Naaman at umalis ng padabog. Sinabi niya, akala ko talagang lalabas siya at haharap sa akin. Iniisip ko na tatawagin niya ang Panginoon ng Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako. Ang mga ilog ng Abana at Pharpar sa Damascus ay mas mabuti kaysa sa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang roon lumubog para gumaling? Kaya umalis siyang galit na galit. Pero lumapit ang mga utusan niya at sinabi, Amo, kung may ipinapagawa po sa inyo ng malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi ninyo magawa ang sinasabi niya? Sinasabi niya na maghugas at gagaling kayo. Kaya pumunta si Naaman sa ilog Jordan at lumubog ng 7 beses, ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos na si Eliseo. Gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat.
gaya ng balat ng sanggol. Pagkatapos bumalik si Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos. Tumayo siya sa harap ni Eliseo at sinabi, "Ngayon, napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Kaya pakiusap, tanggapin mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo." Sumagot si Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na aking pinaglilingkuran na hindi ako tatanggap ng anumang regalo." Pinilit siya ni Naaman na tanggapin ang regalo pero tumanggi siya. Sinabi ni Naaman, ito po, "Kung hindi mo tatanggapin ang regalo ko, bigyan mo na lang ako, bigyan mo na lang po ako ng lupa na kayang dalhin ng aking 2 mola at dadalhin ko sa amin. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon." Amen po, amen. Makita po natin dito na si Naaman ay hindi po Kristiyano, pero siya po ay gumaling. Gumaling po siya. Ito ay dahil inonor ng Diyos ang salita ni Eliseo. Si Eliseo ang tumayong intercessor ni Naaman, kaya po siya gumaling. Nakita natin, nakita natin nang dahil dito, si Naaman ay kumilala at kinilala ang Diyos ni Eliseo. Amen po? Amen. Marami pong mga tao sa panahon po natin ngayon ang lumalapit sa mga lingkod ng Diyos para po humingi ng panalangin ng kanilang kagalingan. Marahil nakakarinig sila ng mga testimony na ang Diyos natin ay nagpapagaling ng may sakit. Kaya lumalapit sila at humihingi sila na ipanalangin natin sila. Ang tanong, bakit kailangan pa nilang lumapit sa atin para ipag-pray natin sila? Marahil po, hindi nila alam kung paano lumapit sa Diyos. Marahil hindi nila alam paano magdasal at paano i-approach ang Diyos natin. Marahil takot sila na baka hindi naman sila pansinin ng Diyos kasi hindi naman sila Christian, hindi naman sila nagsisimba. Naiisip din siguro nila na hindi naman sila mabuting tao, lalo't makasalanan din sila. Sa madaling salita, hindi po sila mga Kristiyano o mananampalataya. Marami marami po akong, marami na po akong narinig at napapanood ng mga testimony ng mga taong may sakit, tapos pinanalangin po sila, tapos gumaling po sila. Tapos naging Kristiyano po sila, naging believers po sila. Marami po nun. No? Ganun po kahalaga ang isang intercessor ng Diyos. Hindi man natin alam o hindi man nila alam, pero nadadala ng isang intercessor ang kaligtasang ginawa ni Jesus sa krus sa ibang tao. Amen po. Amen. Amen po. Doon naman po tayo sa pangalawang intercessor po na nasa Bible. Ito po ay si yung centurion o kapitan ng hukbong Romano. Mababasa po natin to sa Mateo 8 verse 5 to 10 and 13. Basahin ko na lang po. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Capernaum, pumunta sa kanya ang isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap, "Panginoon, may sakit po ang aking utusan. Nakaratay siya sa bahay at nasa matinding paghihirap." Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Pero sumagot ang kapitan, "Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan niyo ang tahanan ko. Sabihin niyo na lang na gumaling siya at gagaling na ang aking utusan. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal at may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi kong halika, lumalapit siya. At kung ano pa ang inuutos ko sa aking alipin, sinusunod niya." Namangha si Jesus nang marinig niya ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi pa ako nakakita ng isang tao na sa Israel na may ganitong pananampalataya." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya."
At ng oras din iyon ay gumaling ang utusan ng kapitan. Amen po. Amen. Amen. Ano po, ano po ang karakter ng kapitan o centurion na nabasa po natin dito po sa verse? Bilang siya po ang tumayong intercessor ng kanyang utusan. Unang-una nakita po natin yung kababaan ng loob niya. Kapitan siya, di ba? Mataas ang posisyon niya. Pero siya mismo ang pumunta kay Jesus para, para, siya mismo, iba mataas ang kanyang katungkol, pero siya mismo yung pumunta kay Jesus, no? Parang siya yung naging utusan ng kanyang utusan. Di ba? Nakita natin yung kababaan niya ng loob. Yung pangalawa naman po, yung malasakit niya sa kanyang utusan. Mismong pinaramdam niya yung pakikiramay niya, yung sympathy niya dun sa utusan niya. So, yung pangatlo po nakita natin sa centurion, yung love. At pinakita niya ito sa pagbibigay niya ng oras at yung availability niya, binigay niya, yung time niya para umalis at hanapin si Jesus. At pang-apat naman po, yung faith. Sobrang taas ng antas ng pananampalataya ang meron ng kapitan nung lumapit siya sa Panginoong Yesus. At dahil lahat ng ito ay taglay-taglay at lalo na yung faith, ang taglay-taglay ng centurion, binigay ng Diyos ang kahilingan niya at gumaling ang utusan niya. Amen po. Ganda po, no? Alam niyo po, habang ginagawa namin itong message ni Lord, sobra po ako naiyak. Sobra akong tinamaan sa message. Sabi nga, ikaw ang unang natuturuan, di ba? Every time na gumagawa ng message. Talaga naiyak ako. Ngayon po, tinanong ko to sa sarili ko. Ngayon tatanungin ko po kayo mga kapatid. No? Ito rin po yung tanong ko sa sarili ko. Bilang intercessor ng Diyos, dito sa buhay panalangin, ganito na ba yung heart natin para sa ibang tao? Yung kababaan ng loob, yung totoong malasakit, yung totoong love, kahit yung faith. Pag may humihingi ba ng prayer sa atin, iniiwan ba natin yung mga ginagawa natin para ipag-pray yung humihingi ng prayer? O nag-emoji lang tayo? No? Minsan nag-emoji lang tayo. Yung mga nilalapit natin para ipag-pray, may time na tayo para makausap natin sila ng personal. O kaya kahit online, kung malayo po sila. Para hindi lang yung prayer nila yung nilalapit natin sa Diyos, kundi mismo sila mailapit natin sa Diyos. No, gaano ba kahalaga yung oras natin, yung puyat natin, yung pagod natin, para hindi tayo makaasin sa buhay panalangin? Mas mahalaga ba yun kaysa sa mga tao na nangangailangan ng panalangin natin? Nagagampanan ba natin talaga ang pagiging intercessor ng Diyos para sa kapwa natin? Nagagawa ba natin yung inaasahan ng Diyos na gawin natin to extend po yung love niya para sa ibang tao sa pamamagitan po natin? Sobrang dami pong tanong, mga kapatid, na pwede natin ipangsiyasat sa mga puso po natin sa oras po na ito. Nawa ang mensahe ng Diyos sa oras na ito ay maitanim po sa ating mga puso at maging buhay sa ating mga buhay. Bilang tayo na pinili ng Diyos upang maging intercessor o tagapamagitan para sa mananampalataya o higit sa hindi mananampalataya, makita natin yung halaga ng pagbibigay natin ng buhay dahil ito po ay seryosong gawain ng Diyos na pinapagawa po niya sa atin. Dahil buhay po ang nakasalalay po dito. Buhay na nais ng Diyos na mailapit po natin muli sa Kanya. Amen po. God bless po sa lahat. Salamat po, kapatid. Sige po, Kuya RB, kung meron pa pong time, pwede po tayong magdagdag o kung ano po yung kapahayagan po sa atin ng Diyos sa oras po na to. Sige po, pwede po tayong magsalita po. Okay. Salamat, Ate Beck. Okay.
na-record ko yung ano mo. So, yun, nakaka-bless nga na talagang naturuan tayo sa araw na ito, sa umagang ito na sa unang Sabado ng buwang ito, February, kung saan yung importansya ng pagiging tagapamagitan natin sa Diyos. Hindi po siya yung parang Old Testament na tagapamagitan. Kasi, for example po, si Abraham, nung siya ay namagitan sa Diyos para kay Lot, di ba yung susunugin na yung Sodoma at ano ko mabigkas? Sodom and Gomorrah. Sodom Opo. and Gomorrah. Gomora. Ayun, Gomorrah. sorry. Opo. So, nung ano na yung dalawang, ay yung ano na yun, yung lugar na yun, di ba po, ang sabi ni Abraham, parang sa pagpiplead niya sa Diyos, parang sinabi niyang magsisi ang Diyos. Hindi dahil sa pinagsisisi ni Abraham si Lord, in the sense na makasalanan ng Diyos. Kasi hindi makasalanan ng Diyos. Wala siyang kasalanan. Pero yung pagiging intercessor doon ni Abraham na nagpi-plead siya sa Diyos, nakikiusap siya sa Diyos na magkaroon ng mercy at magkaroon ng compassion para doon sa pamangkin niya na si Lot, 'di Mm-mm. ba po? So hindi ang Diyos Mm-mm. nagkasala. I mean, walang kasalanan ang Diyos, kundi yung judgment o yung righteous judgment niya para sa Sodom and Gomorrah. So, 'yun, hindi Mm. siya in the sense na, kasi may mga intercessor ngayon na parang, "Lord, maggumalaw ka, mag-move ka." Hindi po yung gano'ng klaseng pagiging Mm. intercessor ngayong New Testament. Kasi Opo. we have a better promises with a I mean, we are in a better covenant with a better promises Yes. kung saan ang Panginoong Hesus siya yung dakilang tagapamagitan natin. At tayo Best. bilang mga, tagapamagitan, I mean, nananalangin para on behalf sa mga tao, 'di ba, katulad nung Opo. experience na sinasabi ni Ate Beck, minsan kahit kung halimbawa nasa work ako, mayroong manghihingi ng panalangin o ng prayer request, kahit nandun ako sa machine ko, titigil ako kahit mga ilang Mm. segundo lang, mga isang minuto para maitaas Mm. sila. So, yung klase kasi ng Mm. gano'n na, 'di ba, pwede mo namang piliin na mag-react na lang tapos mag-scroll sa social media. Pero dahil sa Mm. inuudyukan ka ng banal na espiritu na ipag-pray yung nanghingi ng prayer request, kasi hindi naman sila Opo. lalapit kung talagang alam niyo po yun, kahit yung community namin dito na kapag may mga prayer request sila, nag-aalat ka ng panahon na may panalangin sila, Mm. tapos pag-uwi mo, bago ka gumalaw ulit sa bahay, pag-uwi ko, tinataas ulit sila o kaya bago manalangin, ay bago matulog sa Mm. prayer na panalangin sa Mm. panalangin sa gabi. So, tinataas ulit. So, Mm. marami pong salamat, Ate Beck. Kami po ay natuto ngayong araw na ito. Alam ko naka-isang oras na po tayo, Mm. pero sige nga po, kung meron mang naituro sa inyo ang Panginoon, kahit isang minuto o 2 minuto lang na magbahaginan tayo. Naka-record pa rin po yung screen ko, kaya isang tao lang po ang magsasalita para hindi magulo. Okay po. Yun. Bali Sige, po, Kuya Paul. yung clarification lang parang gano'n. Na ang pagiging intercession natin ay tagapamagitan para ma-encounter nila si Jesus Mm. sa mga hindi Mm. pa nakakilala. So, ang ibig sabihin ko, ang papel lang natin is mapagsalubong sila, mapagkilala sila, pero in the end, it between sa Panginoong Jesus at dun sa tao na nilapit sa atin ng Diyos. Napakaganda lang na maging maliwanag na yung katulad sa mga kagalingan. Ang kagalingan natanggap dahil nagamit lang tayo sa isang banda na maging tagapamagitan doon sa tao na may sakit. Pero naniniwala ako na maliban nasa mga sitwasyon na ma-encounter mismo nung may sakit, maaaring sa word, maaaring sa prayer, o kahit sa anumang pamamaraan, ma-encounter mo may sakit o nangangailangan, doon lang niya makuha yung galingan, kasagutan, kayapaan na
hinihiling niya o pinakananais niya. Ibig sabihin ko, naging kasangkapan lang tayo para mag-meet sila. Pero in the end, sila pa rin talaga ang katulad nung na-imagine ko yung centurion. Ang sabi niya doon, aalis ako kasi Kristo na nandun nagpapagaling. So, nakita ko doon na yung babae o yung may sakit na yon, sige po, parang gano'n na imagine ko, sige po, punta po kayo ng palataya rin po ako na si Kristo nagpapagaling. Parang gano'n na naging scenario. Hindi siya yung tipo, totally walang faith. Yung tao na yun na totally nilapit lang ng centurion tapos gumaling yung tao na inilapit. So, parang hindi ko siya gano'n na-imagine, mga kapatid. So, ang pagiging tagapamagitan natin ay pagtagpuin, pagkilalanin, magkaroon sila ng intimate na pagpo between ng Diyos at ng tao ang nilalapit sa atin. Pero in the end, sila pa rin. Yung tao pa rin na nilalapit natin ang at yun ang isa sa dahilan bakit tingin ko na hindi gumagaling o hindi natutugunan ng Diyos yung pangangailangan. Kahit totally tayo, ginagawa natin talaga yung papel natin bilang tagapamagitan sa Diyos. Patuloy natin pinag-pray yung mga tao may sakit. Pero yung taong may sakit, dahil sa hindi na-encounter ang Diyos, patuloy na gumagawa ng mga bagay na nagiging resulta na hindi siya napapaganda sa buhay. Na nagre-resulta na mas lumalala yung sakit niya dahil nga hindi niya talaga personal na-encounter ang Diyos. Pero tayo, nandito, patuloy na nalalangin sa Panginoon. Yun lang po, mga kapatid. Magandang umaga. Amen. Good point, Kuya Paul. Meron pa po ba? Meron pa pong gusto magbahagi or Nailisa, parang gusto mo mag-share? Nakamute po ata kayo. Nakikinig lang. Nakikinig lang. Mm. Amen. Na-imagine ko lang kasi, mga kapatid, no? Imagine mo, pray tayo ng pray dito, pero yung pinagpe-pray natin, patuloy na gumagawa ng mga bagay na yun, nakakasama sa kalusugan niya. Na-imagine po natin yung gano'n. Di ba? So, dahil nga hindi niya personal na encounter si Lord, yung kagalingan na pinakananais niya, yung comfort na pinakananais niya, yung peace na pinakananais niya, na nais na, hindi niya matanggap. Kapila na ginagawa natin yun. Oo. Kaya din mahalaga din na bilang intercessor, yung tagapamagitan, yung lumawak din po tayo na hindi lang natin sila pinagpipray. Yung magkaroon tayo ng heart na personal talaga silang puntahan. Yung si Lord mismo talaga ipakilala natin. O ipakilala talaga natin sa kanila na hindi lang natin sila basta pinagpipray lang. O sige na, pinagpray ko na yan. Yung magkaroon talaga tayo ng heart, no, na ipamahagi sa kanila na ganito kabuti ang Diyos, ganito, ipakilala natin talaga sila. No, hindi lang tayo yung nagpe-pray lang na nagpe-pray. No, ganun talaga magkaroon tayo ng ganun na heart. Tulad ng sinasabi ko. Malaking bagay na rin kasi yun, mga kapatid. Imagine mo, yung entry point sa kanila mismo nagbukas. Sa pag sabi nila na pag-pray mo naman ako, yun na yung entry point para maging tagapamagitan tayo sa encounter ng dalawa ng Diyos. Oo, kumbaga meron na tayong tulad na sinabi natin, hindi to yung, sige, ano pangalan, ano sakit mo, ano gano'n, hindi lang to all about sa gano'n. Kundi, sige, ay, alam mo ba, share mo na, may Diyos talaga na nagpapagaling. Oo. Parang may heart na siya, no? Meron na parang may parang meron na, no? Kinikilala ka na niya na tagapamagitan ka ng Diyos, imagining mo na yun, di ba? Yun na yung umpisa na yun eh. Tapos, sige, tingin ko, yun na yung second na galaw, yung makakuha ka ng mga tao na kasama na dudulog sa Diyos sa buhay niya. Yun ang siguro pangalawa lang. Amen. Salamat po. Ate Jazz, gusto mo bang magsalita? Ano lang, yung word kasi na responsibility talaga yung papasok dun bilang manampalataya. Yun lang yung tao. Kasi kahit na may heart ka dun sa tao, kung hindi ka mag-take ng action, wala lahat.
Mm. Mm. Sige po, last po si Ate Mm. Agnes. Ate Agnes, makakapagsalita ka ba? Ano, yung pag-build din talaga ni Lord sa atin bilang ano niya, tagapamagitan niya. Kasi ano, yun yung halaga na nabibuild niya tayo dun, naiintindihan din natin yung calling, kasi calling din niya yan sa atin Mm. na mamagitan. Kasi ano din yun, yung nabibuild ka, nadidevelop yung heart mo dun sa calling na yan na kumbaga ano, yung 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 pinagkatiwalaan, pero paano din i-shape yung heart mo ni Lord Mm. diyaan sa sa calling na, kasi ano nga yan eh, yung katulad naman ng pinagse-sharean, ano ano yan eh, yung paano nag-overflow yung love sa'yo. Kasi ano yun eh, yung parang, yung heart ni Lord pagdating sa 'di ba yung compassion niya dun sa mga tao, kabilang ka dito na sinasabi na dapat maging gano'n ka. Pero paano nabi-build yung heart mo na yung gano'ng compassion Mm. dun sa mga tao. Kaya yun nga, as intercessor, yun napakaimportante din talaga na ilalatag natin kay Lord 'tong tawag niya na 'to sa'tin, Mm. kung paano din na yung heart mo sa kanya na kung paanong, kasi ano 'to, yung parang nalalagay niya yung burden sa heart mo na parang hindi mo kayang hindi ipanalangin 'tong Mm. taon 'to, parang umaapoy yung puso mo dun na Mm. nagiging iisa kayo. Yung ganong Mm. ano, kung naririnig mo yung calling dito sa prayer pero nag-aano ka talaga, sinisik mo si Lord na Mm. maintindihan mo 'to. Kasi ano Mm. yun, eh, ilalagay niya yun sa heart mo na kahit nasaan ka, ano hindi ka dahil dahil ano ka, dahil dahil kailangan o ano, kundi talagang nandoon sa puso. Mm. So yun yung ganda, halimbawa katulad niyan 'no, ang ganda nung message na ma-remind tayo kung sino ba as a prayer warrior yung calling na mag-intercession tayo, na katulad nga Kristiyano man o hindi, pero paano tayo maging, mamagitan para magtagpo ang Diyos at sila. Pero Mm. yun nga, paano yun magawa ni Lord talaga sa heart natin. Maganda siguro na yun yung unang napagkakasunduan natin as warrior, as intercessor. I-seek natin si Lord na yung heart natin ma-align sa pagiging gano'n. Yun, yun Ayun. po. Yan, salamat po Ate Agnes. Kaya Mm. po gisingin natin yung puso ng bawat isa na maging prayer warriors. Meron lang akong natatandaan na isang testimony. Very very short lang po 'to 'no. Dagdag ko lang. Kasi meron akong testimony na napakinggan before. Parang last year lang na napakinggan ko. Merong isang babae nasa middle age na siya. I think parang nasa around 20 to 30 siya noon nung nasa airport po siya noon, tapos may na-meet siyang isang lalaki. Pero yung lalaki kasi na yun, man of God, a prophet siya. Kasi may mga prophet pa rin naman ngayong, kahit ngayong kapanahunan ngayon. In-approach siya yung babae na yun, tapos sabi niya, parang kinumusta siya, ganyan, ganyan. Yun pala yung babae na yun, may dinadaanan siyang sobrang bigat na problema. Tapos ang sabi niya ay
I actually saw, sabi niya gano'n, your grandmother, sabi niya gano'n, na nagpe-pray para sa'yo. Pero yung grandmother na yon ay namatay na. As in, ano na siya, matagal nang patay yung grandmother na yon. Pero naiyak yung babae na yon nung tinetestimony niya kasi yung grandmother niya kasi palaging nasa church, palaging pupunta ng church, worker sa church. Tapos, um, tawag dito, ano dun sa pagkakaalam niya na palagi siyang ipinagpipray ng lola niya. Kaya doon na-touch yung babae na yon kasi kahit nasa Christian community na siya, hindi siya active sa church as in Magtanong ko muna sa may-ari, hindi siya kapatid ko. ayan, hindi Sorry siya. po. Thank you. Hindi po siya active sa church ganyan. Tapos na-move siya nung kinausap siya ng prophet kasi yung mga prayer na pinu-pour out ng grandmother niya kahit nung nabubuhay pa yung grandmother niya, nag-impact kahit sa kapanahunan niya ngayon. Kasi tawag dito yung pinagpipray ng grandmother niya kahit hindi niya nakikita yung manifestation na Lord, sana umayos yung apo ko, sana maging active siya sa church, sana makilala ka niya, ganyan. Yung mga prayer ng grandmother niya na nabubuhay siya, um, tawag dito nung shinare yun ng isang prophet na lumapit sa kanya, na-touch yung babae kasi nga yung merong namagitan sa kanya, merong intercessor sa family. So yun yung naalala ko dito pagdating dito sa subject or topic ng pagiging intercessor. So yung pagiging importansya na merong nananalangin para sa atin, una sa family natin, 'di ba, kung ikaw ay ni-raise ni Lord na maging intercessor sa family mo. Natandaan ko nga dati si Ate Agnes, kahit nakahiga nun kahit natutulog dun si Kuya Brian, pinagpipray niya talaga, nililihans niya talaga. So, alam niyo po yun, yung meron tayong mga burden, una sa family natin. Hmm, Kasi, oo. yung bagang, mayroon silang mga pinagdadaanan na hindi natin alam yung detalye, kasi we wrestle not sa blood, kundi we wrestle dun sa spiritual battles kasi yung labanan dito. Kaya kung hindi Mhm. natin ina-approach ang laban na ito in spirit, bakit ka mag expect ng victory sa flesh na kakausapin mo yung tao na yun? Kasi nasubukan ko na din kahit sa pakikipag-usap ko sa mga kapatid ko, sa tatay ko, mahirap silang kausapin in the sense na parang pagsabihan mo sila ng pagsabihan na sana umayos ka na, ganito, ganyan. Tapos, yun nga, napalala sa akin ni Lord na hindi silang kaaway mo, hindi mo sila makukuha sa parang approach ng mundo na kausapin mo silang kausapin, pagsabihan mo sila ng pagsabihan. Hindi mo sila makukuha sa ganon. Makukuha mo sila kapag ikaw mismo nakipag-intercede ka sa Panginoon sa behalf nila, tapos mag-share ng gospel, ilapit sila sa Panginoon. Kaya yun lamang po at dalangin ko na sa pag-share ni Ate Beck nitong prayer intercessor or importance ng pagiging intercessor, magising ulit natin yung mga kapatid natin. Alam ko na ito ay online community or online na prayer, pero wala namang distance sa Panginoon. Kung ano yung nare-receive natin sa face-to-face, ganun din natin marireceive kahit sa online. Kung Amen. naka-align yung puso natin sa Diyos. Kasi kahit naman nasa face-to-face ka, kung parang kung parang half-hearted ka na nandoon. Kumbaga, nandun ka lang physical pero hindi wholehearted yung puso mong makinig sa Panginoon, Amen. di mo din marireceive. Hindi ko po sinasabi na walang importansya yung face-to-face. May importansya po yun. Kung able kang Amen. pumunta sa face-to-face na gawain, then be it, pumunta ka. Pero ang sinasabi natin dito, katulad ng paalala ni Ate Jazz nung last week, kahit ito man ay online community or online na pananalangin o online na pag-aaral, you can receive directly from God kung whole heart ka na Amen. magpapaturo sa Panginoon. So yun lamang po at tayo po ay pagpalain ng Amen. Panginoon.